Habang maaga, mag-invest na po kayo. Kasi pag hindi pa kayo kumuha ngayon, hintayin nyo pa magkaroon ng RFO, mas mataas na yung value ng property. Sino ba nagturo sa'yo sa investing? Si Sir Jolliver po. Ako ba? Our morning everyone, kasama natin ngayon si Miss Jasmine Malonzo to talk about real estate investing. So, Miss Jas, say hi to all our viewers. No? Hi po sa inyong lahat. Power morning. So, basically si Ma'am Jas, nakabili siya no, ng dalawang real estate properties na sa palagay natin really worth featuring. No? So, unahin natin itong lugar. No? Ang ganda ng mga aquarium. So, magkano mo nabili itong corner lot property mo dito sa subdivision? Nasa 1.2 million po, sir. So, 1.2 million. Yung price na yon, how many years ago yon? 4 years ago. So, 4 years ago, 1.2 million yung mga corner lot property dito. Ngayon, magkano na ba ang presyuhan dito sa subdivision ninyo? Ang regular unit po kasi nila, sir, yung inner unit, nasa 1.9 million na po. Oh, so ito corner lot, 4 years ago, it's 1.2 million. Ngayon, yung regular unit, which is the inner unit, nasa 1.9 million. So, ilang lot area ng regular unit? 36 square meter po yung inner. 36. So, yung nabili mo is corner, bali 84 yun, no? Yes. So, may excess lot ka na 48. Sabihin natin, 8,000 per square na lang dito sa subdivision. So, around 384,000. Kung ang presyo ngayon ng inner ay 1.9, nasa 2,284,000. So, almost 2.3 million. So, from 1.2, naging 2,284,000 ang market value ngayon ng corner lot dito. Medyo maganda yung appreciation. Happy ka naman ba dito sa investment? Yes, sir. Very happy. So, wala ka naman planong ibenta pa? Sa ngayon, sir, wala pa. So, bagay, no? Actually, mas pinaganda na itong bahay. Nakita ko, in-extend pa yung yung garahe. Garahe ba lang? Parang loob na ng bahay, no? Opo. Yun ang sinasabi namin sa real estate investing na nagkakaroon ng appreciation of value. Although sinasabi ko, pag sa residential, medyo risky. Pero this is one classical example na tama yung pagbili. Di ba? Tama yung pagbili. Dahil versus the market value, masasabi natin na kumita na si Miss Jasmine in case ibenta niya yung property. Pero nabalitaan ko, Miss Jas, meron ka pang nabiling lot only somewhere in Mexico ba? Opo, sir. Meron po akong nabili doon, 2 slot po. 2 slot. Tigilang square meter bawat slot? 82 square meter. Yung So, corner. 82. Corner din? Isang corner tsaka isang inner, magkatabi po. So, yung corner is 82. Yung inner? 80 square meter po. So, 80 square meter. So, computing natin na 82 plus 80. So, nasa 162 square meter. Yes, sir. Mga how many years ago mo nabili yun? 2 years ago. 2 years ago. Magkano dati? Nung nabili ko yun ay 2,500 per square meter po, sir. 2,500. So, more or less, nasa 405,000. Good deal to, ha? Opo. Pero ngayon, magkano na ang bilihan doon? Ngayon, sir, nasa 4,500 na po per square meter. 4,500 per square meter. Opo. So, kung 2,000 yun, no? In paper, no? Kumita na si Miss Jasmine ng more or less 324,000. So, parang hinuhulugan pa lang yun, di ba? Actually, ano yun, sir? 15 years po yung maximum term niya. Kaya lang, pag may excess budget, nag-advance payment. Nag-advance payment kayo. Pero mas maganda ba matanong mo sa developer, payment to principal para mabawas yung interest. Nga po. Pero technically, sabihin na natin may interest payment pero malaki pa rin ang in-appreciate ng value, no? From 2,500 naging 4,500 and eventually dahil lot only, no? After some time na nagiging 5,000, nagiging 6,000. Kasi continuous ata yung development, tama ba? Marami ka pa bang plano na bilhin ng real estate properties? Sana, sir, mga lot only, gano'n. Ibig sabihin, si Madam Jasmine,
talagang into real estate investing. Sino ba nagturo sa'yo sa investing? Si Sir Jolliver po. Ako ba? Siya po yung nagturo sa akin ng mag-invest. Invest. Actually, yun po yung tinuturo namin na kesa ilagay mo sa bangko, ilagay natin sa real estate properties, especially lot only dahil doon talaga sure ball ng appreciation. Ano yung maipapayo mo sa mga nagsisimula sa real estate investing, Madam Jasmine? Habang maaga mag-invest na po kayo, mas maganda kung ang kukunin nyo yung mga pre-selling na mga property or mga lots na mga subdivision na mga bago. Kasi pag ganun, mas mura pa. Kasi pag hindi pa kayo kumuha ngayon, kung maghahanap kayo ng mga RFO, hintayin nyo pa magkaroon ng RFO, or kapag na-develop na yung, for example, yung mga lots, pag na-develop na yan, kasi mas mataas na yung value ng property. So, mas mahal na. Mas mahal na po. So, yun mga kababayan. Actually, may kasabihan nga, the best time to invest was 25 years ago. And the next best time is now. So, sa mga kababayan po namin na may mga tinatagong pera sa bangko, believe me, ilabas niyo sa bangko, invest in something. Of course, dapat magtira tayo for emergency funds natin para meron tayo madaling mahugot. Pero anything in excess of that, pati dun sa gastusin mo monthly, ilabas mo, ilagay mo sa lupa, and for sure, kikita ang iyong pera. Thank you so much, Madam Jasmine. Sana ay marami pang real estate investments ang maipundar mo at maging inspirasyon ka sa marami. That's all for now. Thank you so much. This is Jolliver Mapiles. Power Morning po sa inyo.